ka sa buhay mo. Sino yung may gustong gano'n na higit si Lord sa buhay mo? Diba? Yan. Dapat, pag kinahanta tayo na yon, ibig sabihin, higit pa si Lord sa buhay mo. Amen? Yan. So, Lord, maraming salamat po sa oras na to. Napapasalamat po kami na nandito kami, Panginoon, na makinig na iyong salita. Lord, now we trust everything to you. Lord, Holy Spirit, have your way in this place. Holy Spirit, Lord, ikaw po ang manguna sa akin, Panginoon. Lord, ikaw po ang magbigay sa akin ng anointing, Panginoon. Lord, even yung message na to, Panginoon, ma-apply nila sa buhay nila. Thank you. In Jesus' name, amen. So, part 2. Don't let the pressure of stress rule you. Pursue peace. Sabihin mo, I am stress-free. Di ba gusto mo yun? Hindi ka na-stress. Sino stress dito? Pag siguro na-stress ka. Alam mo, pag nag-worship ka, nagtataas ka, kumakanta na sapat na, nawawala ang stress mo, di ba? Amen? Nawawala, parang may problem. Nang dumating ka sa church na to, dumating ka sa oras na to, may problema ka. Malungkot ka, pero nung kinanta, yung sapat na at higit pa, nawala yung stress mo. Stress ka sa asawa mo. Minsan, pagpunta pa lang sa church, di ba? Na-stress ka na. Lalo na kapag may maliit ka pang bata. Pero hindi ka kailangan may stress. Kasi alam mo na si Lord ang magbibigay sa iyo ng grace. Amen? Tama-tama pangalan ko, grace. So, stress is a disease of history. It is a multi-billion dollars business. Alam mo ngayon ang stress, di ba? Nag-aano na ngayon, ina-assess na. Uso na ngayon yun, di ba? Kung anong percent yung stress mo. Lalo na kung 100% stress ka, ay nako. Bigay mo kay Lord yung stress mo. Kasi si Lord lang yung makakapagbibigay sa'yo ng peace and rest. Di ba? Na ano natin. So, sabi niya ganon, sa counseling, kaya nga yung mayaman drugs, sa books, stress management seminar. Alam mo, grabe, sa totoo lang dati hindi naman ganyan Yung nagkaroon lang ng pandemic, nagsimula ang pandemic, doon tayo nagkaroon ng stress. Hindi naman lahat to. Bata man, matanda man, na-stress. Diba? Pero paano ba to? Paano natin to? Ibig sabihin, ano ba ang dapat mong gawin para hindi ka ma-stress? Lahat tayo yung maharap sa stress araw-araw. Ngunit may kasagutang binibigay ang salita ng Diyos, may kapanghingahan at pag-asa nagmumula kay Jesus. Alam mo ang stress mo, ibigay mo kay Lord yan. Sabi niya gano'n ibigay mo yan, i-carry ni Lord yung stress mo. Huwag mong pasanin yung stress mo na yan. Kasi yung stress mo na yun, napasan-pasan mo, hindi ka maalis dyan kung palagi mong pasan-pasan yung stress mo na yan. Kaya nga kailangan, hindi ka na-stress. Pag nakita ko si Pastor James, nawawala ang stress ko. Kaya dapat kayo ganun din. Pag nakita mo yung asawa mo, nawawala ang stress mo. Pag nakita mo yung office mates mo, supervisor mo, nawawala yung stress mo. Ayaw mo yung pag nakikita mo sila, wow, pagpasok mo lang, hindi ka na-stress. We can choose to be stressed or we can choose to find rest in Jesus. Alam mo yung stress mo, makikita mo lang, gusto ko sabihin sa iyo, yung stress, mawawala yan kung ibibigay mo lahat kay Jesus. Na-remember, sige, di ba meron akong binigay ng causes ng stress? Ano yon? Number 1, wow. Number 2, number 3, unforgiveness, di ba? Di ba? So, kailangan pala pag Sunday, kailangan nating may class. Di ba? Sabing natin ganon. So, ibig sabihin, yung hurry or worry, hindi kailangan nagmamadali para hindi ka may stress. Una, pangalawa, for diet. Kaya hindi ka may stress, wag kang kain ng kain. Kailangan mo mag-discipline yung sarili mo. Pangatlo, unforgiveness. Di ba? May unforgiveness ka. Kailangan maalis yun. Di ba? So ito yung isa pa, causes of stress. Unresolved issue of the past.
fear, codependent. So, sabi na, unresolved issue of the past. Sabi dito, post-traumatic syndrome disease, PTSD, is a mental health condition that caused by extremely stressful or terrifying event of the past, either being part of it or witnessing it. Ibig sabihin, ito yung mga past. 20 years na, 50 years na, 30 years na, minsan 5 years na, hindi ka pa rin nakaka-move on doon. Hanggang ngayon, nakikita mo pa yung past. Ito yung system may include flashback, nightmare, severe anxiety, and uncontrollable thoughts about the event. Ito pala yung nagdudulot din ito na iba't ibang sakit kagaya ng cardiovascular disease and cancer. So ito yung mga unresolved issue of the past. Ito yung na hindi mo pa rin ma-resolve. Hindi ka uli maka-alis dyan. Kaya unresolved. Kaya ka na-stress. Naka-move on na, ikaw hindi ka pa makamove on. Di ba? So, ibig sabihin, kailangan mo unresolved issue of the... Kailangan tanggalin mo yon para yung stress mo mawala. Minsan, merong mga example, ano pa ba? Kuwari sa sweldo, sa opisina. Di ba? Hindi na yun yung sweldo mo. Pero parang kinukumpara mo pa rin. Pero kailangan mo pa rin ma-resolve ka para hindi ka ma-stress. Yung kaopisina mo, yung nanloko sa'yo o nanira sa'yo. Hanggang ngayon, naka-move on na yung tao na yon, ikaw hindi pa rin. Maraming ganyan. Lalo na kunwari, best friend mo, tapos inagawan. Ikaw, di ba? Kailangan mo mag-move on. Sabihin mo, move on. Para mo hindi ka may stress. James chapter 5 verse 16, confess your sin to each other and pray for each other so that you may be healed. Sabi niya, confess your sin to each other and pray for each other so that may be healed. Sabi nga, iniipon mo lahat ang sama ng loob at nagkakasakit ka na lang. Minsan may ganon, di ba? Ako talaga, hindi ako yung parang iniipon ko lahat. Pag masama ang loob ko kay Pastor James, sinasabi ko, di ba? Kasi masama yung loob ko eh. Kasi hindi ko siya, pag iniipon mo yung sama ng loob mo, grabe, mas mahirap yun. So, masabog ka na lang. Alam mo, ganyan ka eh. Nakita kita eh. Di ba ganyan? Yun yung suot nung kasama mo. Hindi yun ni si Pastor James yun ha. Makakala niyo siya yun. Hindi yun. Wala yun. Sabihin, ako kasi hindi ako ganon. Hindi ako yung nagtatanim ng galit. Baka kala nyo, hindi ganyan si Pastor James. Ako lang yun. One and only, di ba? So, merong iba kasi, nagtatanim ng galit. Huwag mong ipunin. Kaya nga sabi, unresolved sa past mo. Kung meron kang ganon, hindi ka makaka-move on. Kailangan ikaw mismo mag-move on ka. Kasi hindi sabihin, yung kailangan mo mapagpagsabi, o kaya sabihin mo, iniipon mo lahat. Di ba minsan ganon tayo? Iniipon mo lahat ang sama ng loob mo. Parang lahat, pero pag sumabog ka, ang nangyayari sa'yo, ikaw yung nagkakaroon ka ng sakit. Ikaw yung parang anong tawag dito na, sa sama ng loob mo, hindi mo nagkakasakit ka. Kaya minsan yung iba natutumba na lang, kasi merong ganon. Kaya kailangan natin, kung ano man yung sama ng loob mo, wag mong kimkimin. Sabihin mo lahat. Lalo na sa mag-asawa. Kasi hindi kayo mag-grow na dalawa kung laging merong sabi mo yung past mistake niya. Hindi pareho kayo mag-move on. Kasi sinasabi mo yung past mistake mo. Na-stress ka kapag hindi pa umuwi yung asawa mo. Diba? O na-stress ka, kapag meron kang, bisa may ginagawa. Kasi nga hindi ka pa mag-move on. Pero siyempre, balance. Kayo, pahinga lang. Huwag niyong patagalin. Kinabukasan, mag-usap kayo. Hindi yung weeks, hindi na kayo nag-uusap. Kailangan mag-usap kayong dalawa. So, number 2. Yun yung sinasabi na number 1, unresolved issue. Number 2, fear or
codependent. Kung naging masyado ka naging dependent sa kapwa mo, bago ka kumilos, naging codependent ka na. Sa asawa mo, magulang mo, anak mo, o kaibigan mo. Ako kasi, si Pastor James kasi, kapag late, hindi pa siya dumarating, nagugutom na ako. Ibig sabihin, hindi ako nagiging codependent sa kanya. Pag gutom na ako, kakain na ako. Hindi ko na yung parang, hindi na yung parang hihintayin ko pa siya. Alam mo, sabi niya, pag uwi niya, tatanungin niya ako, Love, kumain ka na ba? Ay, oo, kasi gutom na ako eh. Kasi sasabihin ko pa sa kanya, kasi hindi mo naman dala ang kaldero. Diba? Kapag gutom na ako, kakain na ako. Ayan. Kasi romantic ako eh. Diba? So, parang gusto ko sana sabay kami kumain. Sana, diba? Kaso, pagdating ko, kumain na pala siya. Hindi pala nakadepende yung sikmura niya sa akin. Hallelujah. Diba? Kasi, kung dumating na siya ng 9 p.m., ibig sabihin ba, hintayin ko siya ng ganon-ganon? Hindi. Ang technique ko, kakain muna ako ng konti. Minsan ganon ginagawa ko. Kakain muna ako ng konti. Pag dumating siya, sasabihin ko sa kanya, kumain ka na. Sasabihin ko, sabay na tayo. Pero nakakain na ako noon. At least, sinabayan ko siya. Diba? Hindi yung parang, kailangan, hindi ganon. Kahit sa, pag lalabas, dati kasi hindi ako marunong mag-drive. So palagi ko siyang, lahat sasamahan niya ako. So sabi kong ganon, salang marunong na akong mag-drive. Kasi ang problema sa kanya, mainipin. Gusto niya, ako mahilig akong nagkakambas. Siya gusto niya, pag may nakita na, yun na. Ako hindi. Umiikot pa ako, kahit sa grocery, iikot ako. Hindi yun yung parang, alam ko na ngayon, 2 lang naman pinupuntahan ko yung sa may Alabang at sa South Supermarket. Alam ko yung mas mura doon at mas mura sa South Supermarket. Ganun ang ginagawa ko. So ngayon, nung matuto akong mag-drive, hindi na ako nagsasabi sa kanya. Ang ginagawa ko, iniiwanan ko na siya. Sasabihin ko, marunong na ako, para hindi ako may stress. Kasi pag siya kasama ko, na-stress ako. Kailangan kong bilhin to, ganon. Kasi kaninang umaga ako yung naanuhan niya. Hindi, loko lang. Gumante, hindi. Hindi, loko lang yon. So, pag kasama ko siya, na-stress talaga. Kasi, kukunin niya ng kukunin. Ako hindi. Tinitignan ko muna. Siyempre, di ba, pag ikaw nagbabudget, kailangan tinitignan mo na, di ba? So, tinitignan ko. Pag siya, ang gagawin niya, pag nakita ko, medyo mahal yan, mas mura doon sa isang supermarket, doon tayo. Parang ganun ginagawa ko. So, parang hindi ako, ngayon, magmula na marunong ako mag-drive, hindi ko na siya kasama. Ako ay nagbabayad sa mga bills namin. Hindi ko na siya kasama. Kaya tuwan-tuwa naman ako. Bawal. Mahirap pag siya lang nag-grocery. Kasi pagbukas ko ng ref, wala akong makita mga chips, mga chocolate. Wala. Hindi ako makaangal. Hindi ako kasama sa grocery Mag-isa lang siya bumili. Diba, yun din. Kasi nga, diba, kailangan namin humaba buhay. Sa poor diet yun, diba? Ayan, may sagot ako doon. Diba? So ngayon, hindi ko na. Kukari, ang mangyayari, nakaka2 oras o 3 oras ako kasi ako na lang nagda-drive. So naghihintay na lang siya sa akin. So ganun, yung parang hindi ako ma-stress, hindi ako codependent sa kanya. Minsan kasi may iba, hindi makaalis ang asawa, di ba? Kailangan, di ba, hindi makakilos, kailangan tatanungin mo na lahat sa kanya. Hindi makapag-desisyon. Kasi kailangan tanungin mo na, na-stress ka lalo. Nakaka-stress kaya yon. Para mawala yung stress natin, hindi naman ibig sabihin na
hindi mo na kailangan yung asawa mo. Kailangan mo na. Pero may mga bagay na ikaw lang mismo para hindi ka ma-stress. Para maalis yung stress mo. Di ba? Kaya kapag, karep, sa pagtulog din, mas nauna ako natutulog sa kanya. Pag inantok na ako, matutulog na ako eh. Kasi para, di ba? Stress, mawawala ang stress natin. Sabihin, di ba? Masaya yun eh. Kapag galit siya ito pa, example, kapag galit siya sa iba, galit ka na, hindi mo naman alam ang storya. Misa may mga ganun eh. Kung galit, merong ganun. Kung galit, example, hindi naman kami ni Pastor James siya na, galit ako. Galit ako. Hindi mo sasabihin na, si Pastor James kailangan galit. Kami ni Pastor James, magkaiba. Hindi kami ganon. Kahit sa mga anak ko, hindi ko sasabihin na, sige magalit ka dyan, iganan kami, hindi. Minsan kasi may ganon na hindi naman alam yung storya. Kung ano-ano sinasabi. Di ba? Parang isasabi kung ano-ano sinasabi niya. Pero hindi ka dapat magalit. Nag-uusap muna kami. Isa kami nag-asawa, ay hindi dapat. Hindi galon. Kasi mas kung galit ka rin, magpareho kayong galit, nakaka-stress kaya. So wala pareho kayong hinala sa tama. Kasi nakaka-stress siya, may galit siya. Pag nakita mo, ayan na-stress ka. Di ba? Galit ka pareho. Nakigaya ka na lang, nakigalit ka na lang. Maraming ganun, di ba? Nagpo-post sa FB, hindi naman niya alam ang story eh. Di ba? Ano nangyayari? Nakikiuso na lang yata yun eh. Minsan sabihin, may mga bagay na hindi mo naman kailangan, tumahimik ka na lang muna. Hindi ka kailangan ma-stress. Hayaan mo sila. Kung ano mang i-post nila, pabayaan mo sila. Hindi ka ma-stress. Hindi kayo sasagot ka agad. Huwag lang. Hayaan mo sila. Kasi hindi naman totoo yun eh. Para hindi ka ma-stress, hayaan mo. O kaya, ang gawin mo, follow mo sila para hindi ka ma-stress. Kung naalam mo siyang nakaka-stress sa buhay mo, di ba? Di ba? Kung naalam mo siyang nakaka-stress sa buhay mo, follow mo. Kasi na-stress ka eh. Di ba? Hindi mo kailangan. Sa totoo lang, wala namang plastic sa atin eh, di ba? Sa totoo lang, pag may nakita ka bang post, lalo na kung ikaw yung pinariringgan, di ba na-stress ka? So, ang gawin mo, unfollow mo. Kasi hindi naman siya makakabuti sa'yo eh. So, wag kang parang titignan mo pa, sinisi mo pa, wag na. Follow mo. Paano kung meron siyang pangit na nakarang, di ba? Sasanayon ka na lang ba? Di naman. Kunwari, pag malungkot siya, malungkot na lang ikaw. Malungkot kasi siya eh. Para damayan ko. Nakaka-stress kaya yon. Alam mo, natutuwa ako yun, di ba may sayaw ngayon? Yung maybe this time. Di ba? Alam mo, sa totoo lang, hindi ako na-stress dun eh. Yung iba na-stress. Ako hindi. Kasi maybe hindi naman ibig sabihin pangit yun. Trending ngayon yun eh. Alam mo, nag-i-enjoy ako habang pinapanood ko. Nawawala ang stress ko, napapatawa pa ako. Hindi ibig sabihin na masama yun. Hindi. Ibig sabihin yun, pag sinabing this time, tinatapon mo yung mga stress mo. O, gawin nyo nga. Yung ano may stress mo ngayon. Sabihin mo, this time, tapon mo. Sige nga. O, game. Para mawala yung stress mo. Sige, itapon mo yung stress mo. 1, 2, 3. Oh. Di ba nawala yung stress mo? Kasi gusto ko sabihin na, yung stress talaga minsan ikaw mismo. Ikaw mismo. Ikaw yung choice mo. Ayan. Nawawala yung stress mo, di ba? Kapag naisip mo yon, ihagis mo. Ipo-pull down mo, hahagis mo yung hindi magaganda. Kung may sakit ka, na-stress ka, itapon mo. Kung may problema ka sa pera, itapon mo. Kung may problema ka, ihagis ko yung pera, no? Ganon. So, may problema ka. Anxiety, itapon mo. Depression, itapon mo. Yung worry mo, itapon mo. Di ba? Itapon mo siya. Hindi ibig sabihin, mga stress.
Kaya nga ako, mahilig ako manood ng mga nakakatuwa, pampawala ng stress. Kung may stress ka sa trabaho mo, itapon mo. Wala ka namang stress sa pastor mo, di ba? Baka pag hindi, alahan mo. 1 Peter chapter 3 verse 11, he who wants peace must seek for peace and pursue it eagerly, actively, not merely desiring. Kailangan mong maging determinado na ayaw mong may stress. Sino yung ayaw may stress dito? Di ba ayaw natin yung stress? Kasi sabihin, ngayon yung stress na yan, nagiging sakit na yata eh. Yung stress na yan, na-stress ako eh. Sa pagdadrive na lang, na-stress ka. Traffic sa Pilipinas, na-stress ka. Pila, na-stress ka. Lahat na lang na-stress tayo. Kaya nga kailangan mo magkaroon ng peace. In 1 Peter, ito sabi nga, kailangan mo maging 30 na ayaw mo ng stress. In 1 Peter chapter 3 verse 11, he must search for peace with God, with self, with others. Peace with God. Kailangan ikaw mismo may peace with God ka. May payapa ka. Ibig sabihin, tinatrust mo. Kung may peace ka with God, may peace ka rin sa sarili mo. Kasi peace with others. Wala kang kaaway. Peace with God, peace with self, and peace with others. Kailangan mo yun. Gusto mo, ayaw mo yung parang, kay Lord, may peace ka. Sa sarili mo, wala kang peace. Sa iba, wala kang peace. Pero mas maganda, kung may peace ka kay Lord, may peace ka sa sarili mo, at may peace ka sa iba. Sino may gusto ng ganon? Para pagpunta mo, wala kang kaaway. Hindi ka na-stress. Pag may kausap kang tao, na-stress ka. Minsan sa sarili mo na lang, na-stress ka. Paano pa yung iba, mas lalo kang na-stress? So dapat ikaw mismo, peace with God, peace with self, and peace with others. You have peace kung ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. You have peace with self if you know who you are in Christ. Ano pa? Peace with others is an overflow of your peace with God and with yourself. In 1 Peter 3 verse 10 to 11, for the scripture says, if you want to enjoy life and see many happy days, turn away from evil and do good, seek for peace and work to maintain it. Sino ang gusto na masayang buhay? Parang dito kanina yung sapat na, di ba? Gusto mo yan at higit pa. Yun yung ibig sa gusto ng buhay mo eh. Masayang buhay. Hindi ka parang pagpasok mo pa lang sa opisina mo o pag uwi mo pa lang, ganun pa rin ang itsura mo. Hindi ka masaya. Kailangan masaya ka. Sino ang gusto humaba ang buhay? Ay, parang hindi lahat. Sino ang gusto humaba ang buhay? Di ba gusto mo? Gusto mo humaba ang buhay mo, huwag kang may stress. Minsan, meron kang kailangan i-let go and let God. Hindi mo kailangan, kaya yung iba sa stress. Hindi humahaba dahil sa stress. Let go and let God. Hayaan mo si Lord. I-carry niya yung mga burdens mo para mawala yung stress mo. Ibigay mo kay Lord yan. Kung hawak-hawak mo lagi yung stress mo, ayaw mong bitawan, hindi haba, nagkakasakit ka. Kaya ikaw mismo, gusto mong humaba. Ang sabi, do good, seek peace. Do good and seek peace. Peace. Di ba? Peace ka. Kaya merong nag-cut sa'yo may nag-cut sa'yo, hayaan mo lang. Sabi mo, God bless you. Para hindi ka may stress. If you want to have peace, identify your peace stealer. What upset you? What drives you to lose that peace? Kami ni Pastor James, si Pastor James, pag aalis yan, gusto niya, hindi siya nalilate. On time siya, kahit sa kasal, pag nagkakasal yan, minsan nauuna pa kami. Minsan, 1 oras kami naghihintay o 2 oras. Pero gusto niya lagi siyang on time. Kaya pag papunta sa church, si Yayi,
nakabihis na yan. 1 oras na siya naghihintay. Yung daddy niya, on time ako yung late. Late ako. Si Pastor James, tapos na. Nakabihis na. Ako naliligo pa rin. Ayaw niyang nalilate. Ang gagawin niya, hindi niya na ako hintayin sa kwarto. Ang gagawin niya, pupunta na siya sa kotse at doon nagpe-pray siya at nagwo-worship para hindi siya may stress sa akin. O, tignan niyo inamin ko na stress siya sa akin So, nangyayari, ang gagawin ko naman, ako na may na-stress. Pag nandun na silang mag-ama, hindi ko alam kung ano. Minsan hindi ko nakuha yung hikaw ko. Minsan hindi na nga ako nagsusuklay. Minsan kung ano lang yung damit nakuha ko, ganun. Di ba? Ganun ang ginagawa ko pag aalis kami. So ako sa kanya, na-stress ako kasi ang bilis-bilis nila. Kasi ang bagal-bagal ko. Siyempre, hindi na nga ako nagme-makeup. Dito na ako nagme-makeup. Sa kasal, kahit ano na. Kasi na-stress. Siya yung na-stress sa akin. Ayaw niya. Yan, pag nagda-drive siya, ayaw niyang kinakausap ko siya. Ako minsan, one time, meron akong tinuturo. Uy, ayun. Nag-ano siya sa akin, na-stress kasi siya. Ayaw niyang kinakausap niya. Oo. Kasi 2 beses na siya nahuli sa akin sa pulis. Kasi minsan sasabihin ko, dito pala. Hindi ko alam yung left and right. Na-stress siya sa akin. So, sabi, parang ganon, parang na-stress, di ba? Pero ako naman nakikausap sa pulis, sasabihin ko, Sir, pastor po siya. Para hindi siya ma-stress. Para ako yung sabihin ko, Sir, police, sir, siya po yung pastor. Hindi ko sinasabing pastor ako. Siya yung pastor. Ayun nga. Para mawala para hindi lalo siyang mainis sa akin, para hindi maalis yung stress niya sa akin. Di ba? Alam mo, hindi kami naglalagay, ha? Hindi kami naglalagay. Ano yun? God's favor yun. Favor ni Lord yun, di ba? Ano pa? So, ako naman po, na-stress po ako sa kanya. Yan, babawi. Yung pag nagkumukuha ng damit, di ba? Minsan, inaayos ko. Tapos ang nangyayari, pag nakita ko na naman, ay, ano ba to? Ano sasabihin ko sa kanya? Love, ikaw ba kumuha dito? Tapos sasabihin niya, pwede ba? Pag kukuha ka, ayusin mo naman. Kasi lagi na lang akong nag-aayos. Kasi gusto ko, pag kukuha ako, yung tamang gawin, parang maayos. Di ba? Yun yung gusto ko. Kaya ganon. Ang maganda pa sa amin, so pag nagka-counseling kami, siya talagang matagal siya mag-counseling. Pero ako, pag ako nag-counseling, nagsabihin ko sa kanya, alam mo ate, kung hindi mo pakikinggan yung word ni Lord, wala pa rin ako magagawa sa'yo. Minsan kasi merong ibang counseling na kailangan, minsan, diretso. Kasi kahit na palagi siya nagpapa-counseling, kung hindi mo naman dediretsuhin, may stress ka sa kanya. Di ba? May mga ganun pang nag-ano ka. Kahit sa kaibigan may mga ganun, gusto niyang palagi kang nakikipag-usap sa kanya, na-stress ka, pero hindi ka naman niya sinusunod. Kung anong sabihin mo, hindi naman niya sinasabi. Di ba? May mga ganun. Kaya hindi naman lang din pastor di ba Kuya Rolly? Lalo na si Kuya Rolly. Lalo yan, counselor yan. Hirap kaya mag-counseling, di ba? Pero alam mo na kailangan hindi ka ma-stress. Pursue peace through prayer and thanksgiving. Philippians chapter 4 verse 6, don't be pulled in different direction or worried about a thing. Be saturated in prayer throughout each day, offering your faith-filled requests before God with overflowing gratitude and thanksgiving. Tell Him every detail of your life. The more thankful you are and grateful you are, the less anxiety and stress you will have. Our first response to everything is to pray. Para hindi ka may stress,
Mag-pray ka, mag-worship ka, pasalamat mo na. Sasabihin mo, God is for me, who can be against me? I am a child of God. I am more than conqueror. Para hindi ka may stress. I am stress-free. Sabihin mo ganon. Para hindi ka, sabi mo, thanksgiving. Kung may deal ka, may transaction ka, para hindi ka ma-stress sa transaction mo, ikaw mismo magdi-declare ka. Hindi kayo parang na-stress ka na. Hindi pag-pray mo, na-stress ka, hindi nagbabayad sa business mo, na-stress ka, parang malapit na yung mga nababayaran mo, mag-pray ka, mag-declare ka. Hindi, kasi kung may stress ka, lalo ka may stress. Kung pag-pray mo, mag-declare ka, mag-pray ka, and mag-thanksgiving, thank you, Father God, you are my provider, you are my source. Minsan pag merong yung laboratory, nakita mo. Kaysa may stress ka, I am the healed of the Lord. By your stripe of Jesus, I'm healed. Kailangan mong may stress. O kaya merong hindi magandang pag-uunawaan, misunderstanding. Kaysa may stress ka, I speak peace in my house. I speak love in my house. Para hindi ka may stress. Tingnan mo yung daming ng stress, no? 3 things that Jesus did to manage stress. Ito. He trusted himself in everything to God. Alam mo, tingnan mo si Jesus, hindi siya na-stress. Kahit nang pinako siya pwede siyang may stress pero hindi siya na-stress. Nag-trust siya kay Lord. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 23, when he was verbally abused, he did not return with an insult. When he suffered, he would not return retaliation. Jesus prayed and faithfully himself into the hands of God who judges righteously. He prayed about everything. Hindi niya pinatulan ang nagbabasa sa kanya. Huwag mong patulan. Kung may nagbabasa sa'yo, okay lang. Huwag kang pumatol. Ibigay mo siya kay Lord. Kasi si Lord ang sabihin, God is for you, who can be against you? He walked away from crowd and go pray. Alam ni Jesus, God is his defender. Siya yung defender mo Kaya huwag kang, kailangan ko Kailangan kong gumante. O anong ginawa sa akin Hindi ka. Hayaan mo lang. Pabayaan mo lang. Pag-pray mo lang siya, i-trust mo lang kay Lord, at ikaw mismo, magkakaroon ka ng peace. Kung papatulan mo siya, ang hirap kaya yun. Papatulan mo, mapapatulan na lang kayong dalawa. Wala nang mga words na hindi magaganda, ikaw lang, palagi lang, hindi ka makakaroon ng peace. May stress ka lang. So, Lord, binibigay ko, sinusuko ko yung tao na yun sa'yo. Ikaw yung humipo sa puso niya. I trust you. Ganun ang sabihin mo. Number 2, he knew when to be quiet. John 14 verse 30, I won't speak with you much longer, for the ruler of this dark world is coming. But he has no power over me, for he has nothing to use against me. In context, it was a very stressful time sa buhay ni Jesus, kung titignan mo. Sapagkat pabalik siya sa Jerusalem upang ipahirapan ay ipako ng krus. Alam ni Jesus, hindi yun ang tamang oras upang siya ay magsalita. Nangyayari sa iba yun Marami sinasabing hindi maganda tungkol sa'yo, tumahimik ka na lang. Alam mo, si Lord, ibibindicate ka niya. Sometimes, medyo tahimik ka Mas magandang few words lang ang sasabihin mo, tapos tahimik ka lang. Makikita mo, I remember si Pastor James. Pinagharap sila ng isang leader kasi kung ano-ano inaasik ko kay Pastor James noon. Ganito. Alam mo, hindi nagsalita si Pastor James, tumahimik lang. Ang sabi niya lang doon sa isang leader, walang sinasabing ganyan si James. Wala siyang sinasabi. Alam mo, napahiya. Sometimes we need to be quiet para hindi tayo may stress. Pag quiet kang, si Lord ang magbibindicate sa'yo. Pag si Lord ang magbibindicate, mas maganda yon. Kasi pag quiet ka, hayaan mo lang sila. Wala kang sasabihin, tahimik ka lang, at alam mo, makikita mo na babaligtad yung storya. Meron kasi iba, binabaligtad yung storya, di ba? Pero hayaan mo si Lord lang ang maging vindicator mo. Siya magbibindicate sa'yo. Quiet. Sabi niya, minsan, sip your mouth. Kung hindi mo alam ang sasabihin mo, huwag ka nang magsalita. Minsan kasi mag-asawa
Minsan, di ba, kailangan mo rin, minsan tumahimik ka na lang. Minsan gusto mo nang sumagot, pero sasabihin sa'yo ng Holy Spirit, quiet. Kailangan mo mag-quiet. Hayaan mo si Lord kahit sa business deal. Minsan gusto mo hayaan mo si Lord, yung maging si Lord ang humipo sa tao na yon. Hindi mo kailangan makipagsagutan. Hayaan mo si Lord na ganon. Number 3, Jesus always forgave. Luke chapter 23 verse 34, Jesus said, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Jesus forgave Peter 3 times, siyang dininay ni Peter. Jesus forgave the paralytic. Jesus forgave the woman who anointed his feet. Isang bagay din na mapapansin mo. After magpatawag niya, sasabihin niya, go and sin no more. Kapag pinatawad mo isang tao, accountable na siya sa Diyos. Kapag hindi pa siya nagbago, si Lord na. Diba? Accountable na siya eh. Wala ka na. Hindi mo na kailangan. Basta't ginawa mo yung part mo, hayaan mo si Lord ang gumawa ng iba. Basta na, kung hindi man niya tanggapin yon, okay lang para hindi ka ma-stress at magkakaroon ka pa ng peace in mind sa puso mo. May peace ka, may kapayapaan ka sa puso mo at sa isipan mo. Kasi hindi mo kailangan na, hey, ba't ganon? Ba't di siya hindi nagbabahayaan mo lang. Minsan gusto kasi natin magbago eh. Kaya ka na-stress. Pero hayaan mo si Lord ang magbago sa Kanya. Hindi mo siya kailangan, ikaw yung magbabago sa Kanya. Hayaan mo si Lord. God tell us to forgive